Okay po, magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po natin bawat isa. Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Banal at mahabaging Amang Diyos na nagbabahal sa amin, ang nagligtas po sa amin sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Salamat po sa umagang ito, sa itong pagtitipon po namin sa inyong pangalan. Noong nagtungo kami sa kapahamakan sa impyerno, sa aming kamangmangan sa katotohanan, naawa ka sa amin at iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng banal na sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Lumalakad na po kami sa aming natitirang panahon sa mundong ito sa pamamagitan ng gabay at tulong ng banal na Espiritu. Patuloy niyo po kaming gabayan at ingatan sa pamamagitan ng inyong salita at fellowship sa Iglesia ng Panginoon. At gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang maligtas rin po yung mga maraming naliligaw na kaluluwa sa paligid po namin, lalo na po yung mga mahal po namin sa buhay. Tulungan niyo po kami lumago sa aming pananampalataya at pakakilala sa inyo. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po, Panginoon, kumilos sa puso ng bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Lucas chapter 8 po. Lucas chapter 8. So, Lucas chapter 8 po. So, Lucas chapter 8, verse 4. So, magmula verse 4 hanggang verse 8 po, babasahin ko po ito. Nang maktipo ng napakaraming tao at dumating ang mga tao mula sa bayan-bayan, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga. Ang isang manghahasik ay humayo upang maghasik ng bini. Sa kanyang paghahasik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan, napakyapakan, at ito ay kinain ng mga ibon sa himpapawid. Ang iba ay nahulog sa bato, at sa pagtubo nito, ito ay natuyo sapagkat walang halumikmik. At ang iba ay nahulog sa mga tinikan, at ang mga tinik ay tumubong kasama nito, at ito ay sinakar. At ang iba ay nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagbunga ng tig-iisang daan. Pagkatapos niyang sabihin ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw, ang may mga tengang pandinig ay makinig. Verse 9, nang tanungin siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito, sinabi niya, sa iyo ipinakaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Subalit, sa iba ay nagsasalita ako sa mga talinghaga upang sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig hindi sila makaunawa. Hanggang dito lang po muna. So, last week po, nagkaroon po ng Bible Seminar. Yung preacher po natin ay Pastor Francois. Tapos yung maraming mga invitees po natin ay nakinig ng salita ng Diyos, ng mabuti. Tapos ilan po sila ay na-save. So, gabi-gabi, nakaupo ako sa likod. Gabi-gabi nakaupo ako sa likod. Tapos,
habang nakikinig po ako ng Bible seminar, so inobserbahan ko rin po yung mga pagkikinig ng mga tao. So, yung mga pagkikinig ng mga tao ay iba-iba. Katulad po ng mga binasa po natin dito, kahit parehong words of God ay ipinapahayag, pero iba-iba talaga yung pagkikinig ng mga tao. So, meron pong nakinig po ng maayos, meron din pong mga nakinig na parang nandito yung katawan, pero nasa malayo ang isip. Kaya sabi ko, iba talaga yung puso ng mga tao. Kaya sa ngayon po, ipapaliwanag ko po ng patungkol po sa kaligtasan, sa kayong Christian living, kung paano po tayo lumago sa ating pananampalataya para sa mga bagong ligtas. Okay? So, naalala niyo po ba yung mga dati ko po sharing po sa inyo? May tatlong step sa pagkaunawa ng kaligtasan. Okay. Yung head, tapos heart. Ano po yung last H? Ano po yung last H? Hand. Okay. Okay. So, ito po yung 3-stage, tatlong step kung paano pumasok po sa atin yung pananampalataya, tapos kung paano, ano ang bunga ng pananampalataya. So, paano po dumating yung pananampalataya po sa atin? Dito, okay? So, Roma chapter 10, verse 17. Roma chapter 10, verse 17. Ito po ay nasa ulo na po natin. So, faith comes by hearing. Okay, faith comes by hearing. So wala pong ibang paraan para makaroon po tayo ng pananampalataya, kailangan makinig. Yung pananampalataya ay nanggagaling sa pagkikinig at ang pagkikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya ito po yung first step, kung hindi maayos makinig ng salita ng Diyos, pwede po ba maligtas? Hindi pwede. Kaya sa rapture po, alam niyo po ba kung sino po yung maiwan sa rapture? Sa rapture? Yung mga inaantok. Yung mga inaantok sa pagkikinig. Yung mga nakikwento sa mga katabi. Yung mga nakikwento sa mga katabi. Ay maiwan po sila sa rapture. Yung mga inaantok. Bakit inaantok sila? Maaari pagod sila sa mga hanapbuhay, pagod sila sa daming mga trabaho sa salibutan. Kaya pagdating sa makalangin na bagay, ay wala ng energy, lobat na. Okay? Para sa makalupang bagay, so energetic. So, full charge para doon. Pero para sa makalangin na bagay, lobat na. Kaya pagod. So, kung hindi makinig ng mabuti, so hearing, so, okay. Yung faith po, hindi po agad mangyari dito. So, dapat, hearing muna, makinig ng mabuti ng words of God. Okay? Ito po yung pinakaunang step. Okay? Pinakaunang step. Kaya, pag nakinig po tayo ng words of God, dito pumapasok. Tapos, anong nangyari? Dito, pakaunawa, understanding. Dito, understanding. Kung hindi maayos, pagkikinig, walang pakaunawa.
kung nakinig ng mabuti, kasi po yung topic po sa Biblia, hindi po mahirap maintindihan. Kahit yung mga bata, kahit yung mga matatanda, so madali po ito maintindihan. So kung mahirap po ito maintindihan, so paano makapunta po tayo sa langit? Kung mahirap ito maintindihan, kung hindi matalino, so mahirap maintindihan. Hindi ganon. Napaka-simple, napaka-easy, so napakalinaw yung katotohanan. Kaya sino man, John 3 verse 16, okay? Sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. So sino mang sumampalataya, okay? Ito ang kalooban ng Diyos na bawat nakakakita sa anak at sa kanya sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan, para makapasok sa langit, para maligtas, yung requirement po sa nakasulat sa Biblia ay puro dapat sumampalataya, dapat faith. Okay, faith. Kung mahirap po ito maintindihan, so paano makaroon po tayo ng faith? Kaya hanggat maaari po, sinisikap kong maipaliwanag po sa inyo ng madali, so malinaw, para maintindihan po natin dito. Kaya, so nakinig po tayo ng mabuti, kaya naunawan po dito. Pero ito po ay knowledge. Kahit may knowledge ka sa Bible, pero hindi po yan kaligtasan. Yung salvation po, saan nangyari? Sa ulo o sa heart? Dito po nangyayari salvation. Okay. Kung walang pakaunawa, walang kaligtasan dito. Okay? Pero kahit naiintindihan po dito sa ulo, pero maaari hindi pa ligtas. Dahil yung salvation po ay dito nangyayari. Heart. Napaka-easy, napaka-simple yung gospel. Kaya kung mag-isip po tayo ng mabuti, so hindi mahirap maintindihan. Sa Bible seminar last week, diba, Biblia ay totoo, maraming mga evidence nakita po natin, halaman ng Eden, creation, yung Garden of Eden, yung baha, pandaigdig baha, yung Torre ng Babel, history ng bansang Israel, yung kasalanan natin, yung Ebanghelyo, si Jesus namatay para sa atin, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, lahat po ng ating mga kasalanan ay natubos na. Past, present, and future sin lahat. Okay? So, madali lang yan, madaling maintindihan. Kung mag-isip po na tayo ng mabuti at kung hindi tayo baliw, so maintindihan po ito. Okay, maintindihan. Pero kahit maraming nakikinig ng itong ebanghelyo, pero hindi pa ligtas. Dahil yung kanilang puso ay hindi pa ready. Madaling maintindihan dito, pero yung kanilang puso ay hindi pa ready. Dahil yung kanilang puso ay malayo pa sa Diyos. Okay? Malayo pa sa Diyos. Yung kanilang puso ay mas malapit sa salibutan. Mas gusto pa mag-enjoy sa salibutan, mas maraming mga alalahanin sa buhay, lubog na lubog sa daming mga alalahanin sa buhay. Okay? Ibig sabihin yung kanilang puso ay malayo pa sa makalangin na bagay. Yung mga buhay dito sa lupa ay reality. Araw-araw nakikita, doon po tayo nahirapan, yun po yung pagsubok, maraming problema. Okay? Pero pagdating sa Biblia, ay parang malabo pa, mas malayo. Kaya yung kanilang puso ay hindi pa ready.
Dito po, napakahalaga po. So, kung kamusta ba yung aking puso. Kaya dito sa parable of sower, may 4 na uri ng kalagayan ng puso. So, may 4 na uri ng kalagayan ng puso. Verse 5. Yung una, nahulog sa tabi ng daan, nahulog sa tabing daan. Okay? Ito po yung unang puso. Okay, unang puso. Tabi ng daan. Daan ba ito? O hindi? Tabi ng daan. Okay. So, yung tabing daan po ay hindi malambot. Hindi malambot. Matigas. Matigas. Kaya nung nahasik po yung bini, kinain ito ng mga ibon sa himpapawid. Ibon. Sino ba yung ibon? So yung bato, tinik, lahat po ay may meaning. Kaya verse 10, tingnan po natin, verse 10. Verse 9, nang tanungin siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito, ano ba yung meaning? Meaning. Mahalaga po yun, di ba? Kahulugan. Ano ba yung kahulugan ng itong talinghaga? Kaya naipaliwanag po si Jesus, sa iyo, ipinakaloob na malaman ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Subalit, sa iba, nagsasalita ako ng mga talinghaga upang sa pagtingin, hindi sila nakakita. Sa pakikinig, hindi sila makaunawa. Parang secret po ito, secret. Mystery, hiwagas, mystery po ito. Okay. Mystery. Kung hindi pa ready yung puso, mahirap maintindihan. Dito, okay na. Pag matalino ka, dito maintindihan. Pero, kung hindi pa ready yung puso, parang malabo pa ito. Malabo pa. Kaya hiwaga, mystery po ito, mystery. Mystery. Sa inyo, ipinakaloob na malaman ang hiwaga ng kaharian, kaya mapalat kayo, mapalat. Blessing, na-blessed kayo, dahil naunawaan ninyo. Pero sa kanila, sa ibang mga tao, ano daw? Sa pagtingin, tumitingin, pero nakakakita o hindi? Tumitingin, pero hindi nakakakita. Ano ba yun? Sa pakikinig, nakikinig, pero hindi naunawaan. Pakikinig lang, pakikinig. Dito pumapasok, sa kabila lumalabas. Sa pakikinig, pero walang nakakaunawa. Okay? Ito po yung sumpa. Kaya parable, yung talinghaga po ay mahalaga po sa parable ay talinghaga ay meaning, di ba po? Verse 11. Ngayon ito ay katalinghaga, ang bini ay ang salita ng Diyos. Yung bini ay salita ng Diyos, kaya kailangan po natin hearing mabuti. Yung salita ay dapat pakinggan po natin mabuti dahil ito po yung kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Kaya sana po, yung mga bagong ligtas sa nakarang Bible Seminar, so bumili po kayo ng Bible, sariling Bible. So, wala pong libre Bible sa church. Yung salvation lang libre, biyaya. Pero lahat iba ay may bayad. Kaya napakahalaga po yung Bible. Kung walang Bible, so mahirap Christian living. Kaya yun po yung unang advice ko po sa mga bagong ligtas, bumili kayo ng sariling Bible, tapos magsimula po kayo Bible reading every day. Okay? Yung words of God po ay daily food po natin. Yung daily, pakain po natin, words of God. So dahil sa pamagitan ng words of God na save tayo, doon po tayo lumalago. So doon po tayo lumalago sa ating Christian living. So verse 12, ang mga nasa tabi ng daan ay mga nakinig, pagkatapos dumating ang diablo, inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso
upang hindi sila sumasampalataya at maligtas. So, nakinig po sila, hearing, dito, so umabot dito hanggang dito. Okay? Pumasok dito at umabot dito, pero sa puso, anong nangyari? Sa puso? Inagaw ito ng dyablo. Dumating yung dyablo at inagaw ang salita mula sa kanilang puso upang hindi sila sumampalataya at baligtas. Alam po ni dyablo na yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng pakikinig at pananampalataya. Okay. So magbantay po tayo ng mabuti. So baka dumating yung dyablo sa puso at kukunin po niya yung salitang nahulog sa aking puso. Okay. Magbantay po tayo mabuti. Yung pera sa bulsa, pag may pera po kayo sa bulsa, iniingatan po ito, hindi? Iniingatan? Mga barya, okay lang, iniingatan. Pero mga 10,000 nasa bulsa, iniingatan ito, hindi? Iniingatan. Okay. Mga ilang buwan po nakaraan, so ninakawan po ako ng wallet sa malayo. Hindi ko napansin na kinuha niya yung wallet ko. Doon po mga konting cash, yung mga bank card, credit card, yung ID. Kaya, so, mula noon, lagi kong iniingat yung pera. Okay. Yung mga wallet ay okay lang kahit konting pera, mga ID, so pwede mag-apply ng ulit, pwede mag-apply ulit, tapos nakuha ko na po yung mga bagong license, driver's license, or bank, yung debit card. Pero yung words of God, pag nahulog po ito sa inyong puso yung words of God, hayaan ba po natin na aagawin ng diablo yung words of God? Alin po ba mas mahalaga, yung pera o yung words of God? Okay. Words of God po ay buhay natin. Words of God ay buhay natin. Kailangan po natin ingatan mabuti para hindi aagawin po ito ng diablo. Kung hindi, so inagaw na, lahat ng salita ay wala. Verse 13, ang mga nasa bato sila ay pagkatapos makarinig, tinanggap na may galang ang salita, subalit ang mga ito ay walang ugat. Sila ay sumasampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Okay. So, mas maganda po yung batuhan dahil, nakarinig at tinanggap na may galak ang salita. Parang umpisa na po yung faith. Pero hindi tumagal. Hindi tumagal po siya dahil walang ugat. Walang ugat. So, sandaling panahon lamang tumira at panahon ng pagsubok ay tumalikod. Verse 14 naman po, nahulog naman sa tinikan ay mga tinik, subali sa kanilang pagpapatuloy, sinakar sila ng alalahanin, mga kayamanan, mga kalayawan sa buhay, at ang kanilang bunga ay hindi gumulang. Yung tinikan ay alalahanin sa buhay, yung daya ng kayamanan, yung kalayawan sa buhay. So, yung kanilang puso ay nasa mundo pa. Yung kanilang puso ay nasa mundo pa. Kaya hindi gaano kalaki po yung pagnanasa patungkol sa makalangin na bagay. So, doon po malalaman po natin. Doon po malalaman po natin kung ligtas ba ako o hindi. Kung ligtas ba sila o hindi. Okay?
Sa una, so maaari po masaya, maaari po magalak, pero yung tunay na kagalak, tunay na pananampalataya ay malalaman po dito. So dito po nangyari yung faith. Pero paano po natin malaman kung ligtas na o hindi, kung meron na po tayong tamang faith o wala pa? Okay? Ano po yung kailangan check natin? Ito. Ito po yung fruits. Okay? Yung bunga, ito po yung bunga ng pananampalataya. Kung dito po tayo tumitingin, ito po yung hidden, hindi nakikita. Okay? Hindi nakikita po ito. Yung puso po natin mahirap malaman. Pero paano po natin makilala isang puno sa pamagitan ng kanyang bunga? Okay? So, kung meron po tayong yung totoong pananampalataya, so dapat lumalabas yung ating faith sa pamagitan ng gawa. Hence, saka yung ating buhay. Ito po yung bunga ng ating faith. So, tingnan po natin sa Biblia, Santiago chapter 2, Santiago chapter 2 verse 17 po. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. So, pananampalataya, walang gawa ay patay. Anong ibig sabihin? So, yung gawa, ito po yung hands, okay? Yung mga bunga ng faith. Kung meron po tayong, kung nakinig po ng mabuti, at handa na po yung ating puso, so nahulog po yung bini ng Ebanghelyo sa ating puso, so doon po na-save. Kung ganon, yung gawa ay mangyayari, gawa. Yung gawa po ay resulta. Resulta. Okay. Pag kumain tayo ng durian, ano po yung resulta? Amoy ng durian. Okay. Sabi daw, kumain ng durian pero walang amoy. Kumain ba siya talaga? So, hindi. Parang tingin lang sa picture. Tingin lang sa picture, walang amoy. Kung isang tao ay tumain ng durian, dapat may amoy. Okay? May amoy. Kung makilala po natin, kasi po isang tao po, pagligtas na po isang tao, bumaba po yung, naunawan po natin yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig. Yung grace po yan, grace. Pag dumating po sa atin yung biyaya ng Diyos, biyaya. Pag-ibig ng Diyos, ano po yung response po natin? Pusong nagpapasalamat. Okay. Yun po yung amoy ng isang taong ligtas. Yung pusong nagpapasalamat. Ito po yung amoy ng kaligtasan. Okay. Naintindihan po ba? Kapag naunawan po natin yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig, na napatunayan sa cross, nung tayo po ay makasalanan pa, nung tayo po ay pasaway pa, okay, nung tayo po ay masama pa, namatay si Jesus, sa cross, tiniis po niya yung matinding sakit, kirot, at kahihiyan para sa atin. Ang lahat ng ating makasalanan ay napatawad na, natubos na. Nung nalaman po natin yung biyaya ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, so, ano po yung nangyari sa ating puso? Salamat. Salamat. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Okay? Hindi ako karapat-dapat sa langit. Dapat impyerno ako. Dapat impyerno.
isa akong pinakamasama. Maruming tao, masamang tao. Pero naawa siya sa akin. So, iniligtas po niya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. So, yung may pusong nagpapasalamat sa Diyos. Ito po yung amoy ng kaligtasan. Ano pa po? Isang taong ligtas ay hindi na masaya sa dating pamumuhay. Hindi na masaya sa dating makalupang buhay. Parang wala nang gana. Wala nang gana. Wala nang gana sa makalupang bagay. Dati po, maraming pangarap sa buhay. Sana ganito, maging ganito yung buhay ko. Okay? Maraming plano. So dati po yung mga makalupang bagay ay malaki sa akin. Pero mula nung ligtas na ako, kilala ko na ang Diyos. Yung mga makalangin na bagay ay mas malaki sa akin. Mas malaki sa akin yung mga makalangin na bagay, makalangin na pag-asa, makalangin na kaluwalhatian. Parang may gana ako doon. May gana. Yung kalooban ng Diyos yung hinahanap ko. Okay? Dati, yung kalooban ko, yung plano ko, yung buhay ko. Pero ngayon, yung kalooban ng aking Diyos ay hinahanap ko, tapos yun ang gusto ko sana matupad. Panibagong pagnanasa. Hindi na masaya sa dating pamumuhay. Hindi na masaya sa kasalanan. Maaari matisod po tayo sa tukso ng salibutan habang habang buhay pa tayo, maaari matisod po sa mga tukso ng salibutan, pero hindi po bumabangon po agad. Bumabangon po agad, hindi po tuloy-tuloy doon dahil mahirap po yan, mahirap isang Kristiyano. Meron na po tayong panibagong pagnanasa ng banal na espiritu. Panibagong pagnanasa ng banal na espiritu. Punta po tayo sa Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 14. Sapagkat ang lahat ng pinapanubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pakukupkup na dahil dito tumatawag kayo, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatuto kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Verse 17, kung mga anak ay mga tagapagmana din, tagapagmana ng Diyos, ang kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay na nagtitiis tayong kasama niya upang tayo ay luwalhatiin naman kasama niya. Verse 18 po, basahin po natin. So 3, 2, 1. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahon kasalukuyan ay hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhatian mahayag sa atin. Yung kasalukuyang pagtitiis, kasalukuyan kahirapan, yung pagturusa ay hindi karapat-dapat may hambing. May hambing. So, anong ibig sabihin? Hindi karapat-dapat may timba sa kaluwalhatian sa langit. Yung kaluwalhatian sa langit, mas malaki. Mas malaki. Kaya may dapat may amoy ng kaligtasan. Okay? Yung mabangong samyo. Mas magandang term, amoy, hindi maganda amoy.
Yung mabangong samyo. Mabangong samyo ni Kristo. Okay? Hindi mabao. Mabangong samyo ni Kristo. Mabangong samyo ng faith. So, kumakalat. Okay. Mabangong samyo, kumakalat sa family muna. Kaya kapag isang tao iligtas na, sino po ay pumapansin muna? Okay. Kapag isang husband ay ligtas na, sino po yung mauna kumikilala? Sino pong maunang pumapansin? Asawa. Okay, asawa. Dahil lagi kasama. Kung isang husband po ay ligtas na, yung kanyang wife ay mas mauna magbigay pansin. Ay, anong nangyari sa'yo? Parang ibang tao ka na. Huh? Bakit hindi na sumisigaw sa akin? Bakit hindi na madaling nagagalit sa akin? Dati, biglang sumisigaw, nagagalit, konting stress, galit agad. Pero ngayon, hindi na. Anong nangyari? Nanalo ka ba loto? Baka nakatagong Yung asawa mo na po ay maunang nagbibigay pansin. Unang pumapansin. Yung changes. Amoy ng mabangong samyo. Amoy ng kaligtasan. Kung isang wife, asawang babae ligtas na, yung kanyang husband ay pumapansin. Anong nangyari sa'yo? Okay. Yung mga pananalita, yung mga ugali, yung pakilos. Okay. Yung asawa, lalaki, babae muna, tapos yung anak din po ay pumapansin. Anong nangyari sa magulang ko? Okay. Dati lagi nag-aaway, pero ngayon, hindi na. Alam niyo po ba bakit? Dati, kambing sila, laging nag-aaway, kambing. Pero, ayon sa Biblia, ano po yung ugali ng Kristiyano? Huh? Anong hayop? Tupa na tayo, hindi na kambing. Yung kambing po matigas yung ulo. Parang tabing daan. Okay. May batuhan, maraming bato sa puso. Mga tinik. Yung pasalita matutulis. Pero ngayon, tupa na sila. Kaya, yung mga anak ay pumapansin. Kapag ligtas na po, yung mga anak po, yung mga magulang po ay pumapansin. Yung mga anak ko dati, lagi pasaway. Pero ngayon, nakikinig sila sa akin, tapos tumutulong sila sa mga yung ginagawa ng magulang. Naglilinis sa bahay, naghugas ng pinggan. Yung mga kabataan dito, naglilinis pa ba kayo sa kwarto mo? Baka yung kwarto mo ngayon ay marumi. Yung bed, ayos ba yung bed nyo kaninang umaga? Yung mga tumutulong po ba kayo sa paghugas ng pinggan ng mga nanay? Yun po yung amoy ng kaligtasan. Kaya pagligtas na po yung mga kabataan, yung mga magulang po ay pumapansin. So lalo na po yung mga ilang kabataan dito na dumadaan sa pag-uusig ngayon, pag-uusig ng magulang. Okay? So, maaari po, pinapagalitan po kayo ng mga magulang, bakit lagi nasa church ka, anong meron, bakit anong ginagawa mo sa church? Ano po yung sinasabi ng magulang? Okay? Paboritong sabi po nila, piliin mo isa, ako ba o church? Okay? Piliin mo isa, ako ba o church? Okay? Yun po yung paborito ng mga taong hindi ligtas. Piliin mo isa.
Ako ba o church? Anong sasabihin natin? Church ba? Masasaktan po sila. Hindi pwede ganun sabihin. Okay? So, hindi pwede sabihin na, ay, church na lang ako. Hindi pwede piliin isa. Yung kahit yung magulang, hindi pwede sumuko tayo sa magulang. Okay? Kailangan isama sila sa prayer. Pero para it will takes time. So, kailangan po ipakita sa magulang ninyo yung mga changes sa buhay. Yung changes sa buhay. Kailangan ipakita sa kanila yung bunga ng faith mo. Tumulong ka sa kanila sa bahay. Maglinis ka sa kwarto mo. So mag-ayos ka ng mga yung kwarto mo. Tumulong, maghugas ka ng pinggang sa bahay. Okay. Pag nakita po nila ganung mga changes sa buhay mo, so maunawan po nila. Malalaman po nila na ang tama ang inyong natutunan sa church. Okay? So, punta tayo sa Galatia. Chapter 4, verse 19 po. Chapter 4, verse 19, Galatia, chapter 4. Verse 19 po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. So hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ito po yung Christian living. Yung mga ugali po ni Kristo, yung character ni Kristo, ay dapat mangyari sa atin. Si Kristo ay mabuo sa inyo, it will take time. Ito po yung mga growing. Yung ugali ng kambing dati, pero maging ugali ng tupa. Si Jesus po ay maamo, so I'm gentle, I'm humble, sabi po ni Jesus. Maamo ako, mapakumbaba ako. Okay. Kunin mo yung mga pamatok, ay matuto ka sa akin. Yung character po ni Jesus ay dapat mangyari, matupad sa atin. Ito po yung Christian. Ito po yung mga growing. So 2 Timothy chapter 3 verse 12. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Sorry po. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ito po ay napakahalagang verse. Basahin po natin itong 3:1. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Yung pag-uusig, persecution. Yung pag-uusig, kapag may umuusik sa inyo, magalak kayo. Ibig sabihin, ligtas ka talaga, ligtas na. Kung hindi pa safe, walang pag-uusik. Ito po ay isa sa mga checkpoint po natin. May persecution ba sa buhay kong Kristiyano? Kung may persecution, so magalak kayo, magalak. Dahil yung Christian life mo ay okay na. Normal lang. Normal. Pero kung walang pag-uusik sa buhay natin, kung walang pag-uusik, walang umuusik sa akin, anong ibig sabihin? Yung Christian life mo ay may something wrong. So, dalawang posibilidad doon. Bakit walang pag-uusik? Hindi ka nag-evangelize. Kung walang evangelism, walang pag-uusik.
Kung hindi ka nag-encourage sa mga tao, kung tahimik ka lang sa family, sa school, sa trabaho, samantala nakikita mo yung mga mahal mo sa buhay ay patungo sa impyerno, napapahamak. Patungo sila sa impyerno, okay lang ba ito sa atin? Tahimik lang pwede? Tahimik? Yung mga mahal mo sa buhay, pamilya, magulang, anak, kapatid, kaibigan, ay patungo sila sa impyerno ngayon. Kung tahimik ka lang, saan sila pupunta? Saan sila darating? Impyerno. Hindi pwede, tahimik tayo. Dapat buksan po natin yung ating bibig, i-share sa kanila yung mga kaligtasan po ito, kahit ayaw man nila o hindi. Pag umayaw po sila, takot agad. Sige, bahala ka. Ganun po ba? Hindi pwede. Kahit umaayaw po sila, nagagalit po sila sa inyo, hindi pwede sumuko tayo sa ating evangelism sa kanila. Pangalawang reason, bakit walang persecution? Dahil sumasali ka sa kanilang mga makamundong ginagawa. Okay. Compromised na Kristiyano. Walang separation, walang kabanalan sa buhay. Okay. Pag walang kabanalan, paano po mapapansin po nila na ikaw ay Kristiyano kung walang kabanalan sa buhay? Kung walang amoy ng Kristiyano, kung walang magandang samyo ni Kristo mula sa atin, paano po nila napapansin na ako ay isang Kristiyano? Kung walang kabanalan, kung walang separation, so walang persecution. Pero ito po, lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay may persecution, may pag-uusig. Kaya normal lang po ito, normal. Kahit may umuusig po sa inyo, mula sa magulang, mula sa anak, mula sa asawa, so tanggapin mo ito, tanggapin po ninyo. Ito yung isang normal na bagay dahil hindi po nila ito naintindihan. Pero tuloy-tuloy ako sa aking pamumuhay Kristiyano, tapos ipapakita ko sa kanila yung mga pakilos ng Diyos sa buhay ko, kung paano kumikilos ang Diyos sa akin, ipapakita ko sa kanila. Okay? Di ba yung bunga ng Holy Spirit, pag kumilos po yung Holy Spirit po sa atin, ano po yung mangyari sa ating buhay? Bunga ng Holy Spirit. Okay? Love, joy, peace, patience. So, goodness, faithfulness, kindness, goodness. So, faithfulness, gentleness. Last one, self-control. Pagpipigil sa sarili. Gusto po ba ninyo love? Okay, love. Okay. Joy. Gusto ninyo joy? So, peace. Peacemaker. Yung Christian po ay peacemaker. So, joy maker. Love maker. Yung patient. Ano po yung patient? Pasensya ka na. Anong ibig sabihin? Pasensya ka na. Ha? Kapag may mistake, okay, humihingi tayo ng patient. Pasensya ka na. Sa ibang words, long suffering. Long waiting, long suffering. So kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po yung bunga, ito po yung amoy, ito po yung mabangong samyo ni Kristo. Ito po yung makikita po nila. Makikita po nila. Pag inabutan po sila ng bunga ng Holy Spirit, ito po yung mabangong samyo ni Kristo, madali po silang ma-invite sa Bible Seminar. Madali po sila mahikayat dito. Dahil, so, naramdaman po na inabutan po sila ng
nakikita po nila yung pakilos ng Diyos sa inyo, sa buhay mo. It will takes time, tapos maraming luha kailangan po dito. Maraming luha kailangan. Okay? Yung ating prayer ay dapat mabasang prayer, hindi po yung dry prayer. May dalawang klaseng prayer, sabi ko sa inyo. 'Di ba? Dry prayer. Prayer lang, walang kasamang luha. Okay? Hindi taimtim. Pero yung mabasang prayer, yung tearful prayer, okay? So yun po yung mga taimtim na prayer. Kaya, ito po yung mga tatlong step po ay napakahalaga po. Okay. Kung walang ito po, kaya check po natin yung ating sarili. Yung faith ko, meron ba akong talagang faith? Minsan, nadadaya po tayo ng ating sarili. Matagal na ako na church. Yung mahabang panahon na pag-attend sa church, yun po ba yung mga guarantee ng salvation? Hindi po. Dapat, lumago tayo. Dapat, may naliligtas sa pamamagitan ko. Okay. Sino po ba yung naligtas sa pamamagitan mo? Hanggang ngayon, mula nung ligtas hanggang ngayon. Yung bunga ng ating faith. So, kailangan makinig ng mabuti para maunawaan. At the same time, yung ating puso ay dapat maging handa. So, from dati tabing daan, batuan, tinikan, kailangan tanggalin po yung bato o tinik, alalahanin sa buhay, sa mundong ito, daya ng kayamanan sa salibutan, o kalayawaan sa buhay, kailangan tanggalin. Pag malambot na po yung ating puso, okay, yung pusong nagsisisi, pusong hanap ng katotohanan, doon po mangyari yung kaligtasan. Pinakamahalagang blessing po yan, kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Okay? Yung kaligtasan po ay dumating sa atin, ito po ay mangyari. Okay? Babangong samyo ni Kristo ay kumakalat sa iba. Okay? Malalaman po nila na ikaw ay ligtas na. Okay? Malalaman po nila. Okay? Kaya tatawagan ka nila ay pare ka na. Tatawagan ka nila ay pastor ka na. Okay? Bakit hindi ka sumasali sa amin? Parang ibang lahi ka, ibang lahi. Kahit Pilipino ka, parang ibang lahi. Yung lingwahe mo, yung pananalita mo, o pakilos mo ay hindi katulad sa amin. Normal lang po yun. Normal. Yung ating puso ay wala na dito sa lupa, yung ating pakamamayan, citizenship ay hindi na po Pilipino, kundi heavenly citizenship tayo. Heavenly. So, ito po yung tamang proseso. Tapos sa natitirang oras po ay konting review lang po about salvation. Okay? So, born again, sabi po sa John 3 verse 3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Malibang isang tao maipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Salvation. So, unang Timoteo chapter 2 verse 4, so ang Diyos ay nananasa na lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po yung kalooban ng Diyos. Kung hindi ka ma-born again, saan pupunta?
sa impyerno. Okay? Eternal life. Ito ang kalooban ng Diyos. Nang bawat nakakakita sa anak at sa kanya yung sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. So, itong tatlo po ay the same meaning. The same meaning. Kung born again ka na, ligtas ka na. Kung ligtas ka na, meron ka ng buhay na walang hanggan. Okay? Hindi mawala. Yung buhay na walang hanggang, mawala po ba ito? Hindi. Hindi po. Eternal po yan, eternal. Pag once na nakuha mo ito, ay hindi po ito mawala. Okay? Napakahalaga po ito. The same meaning po ito, born again, salvation, ay buhay na walang hanggang, the same meaning. Pero titingnan po natin, so bakit po iba-iba yung expression? Sana isa lang yung expression. Dito po nalilito po yung mga tao, ano ba born again? Iba yun. Iba ba ito sa kaligtasan? Ano ba yung kaligtasan? Paano? Yung salvation po ba iba sa buhay na walang hanggan? Isa pa po, kung ligtas ka na, anak ka ng Diyos. Son of God. The same meaning. Pag born again ka na, ligtas ka na, anak ka ng Diyos, nasa iyo na yung buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng words born again, so, ano ang dapat natin malaman? Meron po tayong spirit. Again, born again. Yung unang kapanganakan, katawan. Pangalawang kapanganakan, ito. Kaya sa pamamagitan ng salitang born again, dapat natin malaman ay meron pala akong spirito, hindi lamang katawan ito. Dati, yung focus po natin sa buhay, katawan. Yun po yung focus po ng maraming tao ngayon. Katawan lagi, yun ang pinahalagaan po nila. Katawan. Anong kakainin ng katawan? Anong iinumin ng katawan? Anong isusuot ng katawan? Anong bahay? Puro katawan, yun ang pinag-usapan po nila, katawan. Pero sabi po ni Jesus, born again ka. Anong ibig sabihin? Meron kang spirito. Mas mahalaga yun. Okay. John 3, pumunta po tayo sa John 3. Juan chapter 3. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, napakahalaga po ito. Okay? Born again, hindi po ito religion, ito po ay dapat mangyari sa lahat. Okay? Kaya, verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano ba ipapanganak isang tao kung siya ay matanda na, makakapasok pa siyang muli sa tiyan ng kanyang ina, ipanganak? So, ano po yung iniisip ni Nicodemo? Katawan. Napakahirap po ito. Kahit anong sinasabi ng Biblia sa atin, puro katawan lang katawan, iniisip nila, puro katawan. Katawan, pagkain, para sa katawan. Tulugan para sa katawan. Okay. Ganun po yung takbo ng isip ng maraming tao. Paano? Katawan. Born again, katawan. Makakapasok pa siya tiyan ng ina? Wala po siyang idea about spirit.
Kaya dito po, chapter 2, chapter 4, Juan chapter 4, verse 24. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. God is Spirit. God is Spirit. Wala siyang katawan. Okay. God is Spirit. Wala siyang katawan. Kaya sa creation po, nakita po natin sa creation, okay, yung hayop, katawan. Yung halaman, may katawan. Halaman, hayop. Okay. Yung tao, may katawan. Parang pare-parehas po tayo. Pero ano pong meron tayo na wala sa hayop? Spirit. Konting difference po ba ito? Konting difference? Okay. Yung hayop, walang spirit. Tao, may spirit. Pero yung buhay po natin, kung titignan po natin, parang the same lang. Yung hayop din, gumigising po sila sa umaga, naghahanap sila sa pagkain, pagbusok na sila, tulog, pahinga, pagpagod, pahinga, paggabi, tulog, kinag-umagan, gising. Ganon din po yung mga cycle ng buhay ng tao, gabi, tulog, umaga gising, pumapasok sa trabaho, hanap buhay po yan. Pagpagod na sa gabi, tulog agad, tulog ulit. Para yung cycle ng buhay ng tao, cycle ng mga hayop ay konting difference. Ang difference lang, may cellphone tayo, wala sila cellphone. Parang yun lang difference. May cellphone tayo, wala silang cellphone. Ang tao po ay spiritual being. Spiritual being tayo. Yung born again ay hindi tungkol sa ating katawan. Yung ating patay na espiritu po ay dapat mabuhay ulit, bubuhayin ulit. Yung ating katawan po ay parang bini lang bini. Yung ating katawan ay bini. Hindi po ito tunay na ako, yung bini. Okay. Yung ating body po ay babaguhin po ng Diyos sa kanyang second coming. Yung hamak na katawan po natin ay babaguhin po niya sa kanyang second coming, yung glorified body. Hindi po natin alam kung anong mangyari sa ating body. Depende sa ating faith. Di ba yung faith po natin sa puso, yun po yung makikita po natin sa langit. Yung glorified body. Pag picture po tayo, pag pinicturean po tayo, di ba, smile tayo, tapos ano pa? Heart, mga waiting. So, para maganda sa picture, yun po yung pose po natin. Meron po ba na po-post na galit sa picture? Wala, naka-smile. Kimchi, cheese, para magandang tingnan, para mapogi o gwapo. So, kamusta po yung ating spirit? Pag pinicturean po tayo ng Diyos yung ating spirito, so, maganda o pangit? Yun po yung mas mahalaga. Kapag yung ating spirito po ay picturean po ng Diyos. God is Spirit. Kaya nung nilikha po ng Diyos yung tao, inilagay po niya yung kanyang Spirit sa atin. Yung samantalang yung temporary buhay natin dito sa lupa, na kasamang katawan, ito po yung temporary tulugan po natin. Temporary yung bahay, tolda. Okay. During that time, kailangan makilala ang Diyos na tunay, kailangan kilalanin po natin si Kristo na sinugo ng Diyos. Born again.
para makahanda po tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1 verse 23. Ipinanganak na kayong muli hindi ng bining nasisira, kundi na walang kasirahan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo, ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman, ang salitang ito ay ang magandang balita ng ipinangaral sa inyo. So, magandang contrast po dito. Yung buhay natin ay parang damo lang, damo. Parang singaw lang po tayo. Ano ang buhay mo? So, sabi sa Santiago, ano ang buhay mo? Maraming plano. Ngayon o bukas, pupunta kami sa ganon, sa ganitong bayan, ay doon, mangalakal ng isang taon at kikita. Magandang plano, sabi ng Diyos. So, ano ba ang buhay mo? Isang singaw lang. Isang singaw, sandaling panahon lumilitaw, pagkatapos, ano mangyari? Mawala, disappear. Isang usok lang tayo, usok. Isang singaw lang po tayo, isang usok. Okay? Anong hinahabol po natin sa itong maising panahon? Usok lang tayo. Magandang pangarap, meron po kayo sa magandang pangarap sa buhay? Yung kaluwalhatian ng buhay natin ay isang bulaklak lang. Bulaklak ay hindi tumatagal. Yung flower. Malalanta agad. Mawala agad. Yung damo lang tayo. Huwag po natin makalimutan yung buhay ng isang tao ay singaw lang, damo lang, napakaiksi. Parang shadow lang, shadow. Anong hinahanap po natin sa buhay? Unit, subali ng salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ito po yung bini hindi nasisira. Yung magandang balita, gospel, tungkol kay Jesus. Okay? Magandang balita about Jesus, ng kaharian ng Diyos. Paano tayo makapunta sa langit? Yun po yung magandang balita. Dito sa salvation po, so ano po ang pumapasok po sa ating isip sa salitang salvation? Sa born again, ito po yung pumapasok sa atin. Born again, ano ba? Katawan, spirit. May espiritu ako. Yun po yung pumapasok sa ating isip. Salvation, ano po yung pumapasok sa ating isip pagdating sa words of salvation? So, may impyerno. Pag sabi natin salvation, ibig sabihin, may dangerous sitwasyon mangyayari sa iyo. Dapat maligtas ka. Dahil isang dangerous na bagay mangyayari sa iyo. Salvation ang kailangan mo. Kung hindi, mapapahama ka sa impyerno. Yun po yung meaning of salvation. So, malinaw na po? Itong kaligtasan, nagpibigay sa atin ng idea, may kapahamakan sa impyerno. Pero, yung kaligtasan po na hinahanap ng maraming tao sa mundong ito, yung salvation po nila na hinahanap, hindi po mula sa impyerno, mula sa sakit. Yun po yung prayer po nila. Sana walang sakit, sana walang problema sa buhay, sana walang disgrasya. Ibang klaseng salvation hinahanap nila sa Diyos. Ibang klaseng salvation hinahanap nila. Walang ganung salvation sa Bible. Sana maligtas ako sa sakit.
Meron po ba ganong buhay na maligtas sa sakit? Nangyari po yan sa atin. Lahat tayo ay mamamatay. Yung kaligtasan sa Biblia ay mula sa kapahamakan sa impyerno. Okay? Hell, fire. Pangalawang Thessalonica, chapter 1, verse 7. 2 Thessalonica, chapter 1, verse 7. At kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingaang kasama namin sa pagpakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihan anghel na nasa nagliliyap na apoy na magpibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Verse 9, ang mga ito ay tatanggap ng kaparusahan, walang hanggan, pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalawalatian ng kanyang kalakasan. Ito po yung mangyari sa kanyang second coming po ng Panginoong Jesucristo. Okay. Magbibigay siya ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Sa mga hindi kumikilala sa Diyos, sino po yun? Sa mga naghahanap ng material na blessing lang. Nagbibigay siya ng parusa sa mga naghahanap ng makamundong bagay lang. Hindi sila kumikilala sa Diyos. Wala silang pakialam sa kalooban niya. Yung sariling plano, sariling kalooban, yun lang lagi number one sa kanilang buhay. Nagbibigay ng parusa sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, kahit naniniwala po sila sa Diyos, pero hindi po nila alam kung ano ang kaligtasan, Ebanghelyo. Kung sino si Jesus, kung ano po ang kanyang ginawa para sa atin, ayaw maniwala. So, mapapahamak sa impyerno. So maraming verses po ay alam po natin about salvation. Ito po ay may konektadong meaning, may impyerno. So ibig sabihin, kung walang impyerno, walang salvation, kailangan. Hindi kailangan kaligtasan. Bakit kailangan ma-save tayo? Dahil ito po ay darating sa lahat ng tao. Okay. Yung buhay na walang hanggan, pag narinig po natin yung buhay na walang hanggan, ano po yung pumapasok sa ating isip? Heaven. Heaven, di ba? Yung buhay na walang hanggan ay hindi po mangyari dito sa lupa. Saan po ito mangyari? Sa langit. Ibig sabihin, may langit. May langit. Ito po yung tinatawag na kaharian ng Diyos. Okay? Kingdom of God. Heaven. Okay? Langit. Dito po mangyari po ay buhay na walang hanggan. Pero yung buhay po natin sa lupa ay may katapusan. Mamatay tayo. Paano po mangyari ito sa langit? Mamatay tayo. Ano po yung promise po ng Diyos? So, sa huling araw, bubuhayin ko yung mga ligtas na tao. Yung resurrection. Kaya, resurrection po ni Jesus ay evidence. Yung katiyakan po sa atin, katulad po ng resurrection po ni Jesus, binuhay siya muli sa mga patay,
ganun din ang mangyari po sa atin. Ito po yung pag-asa po natin, eternal life. Okay? Titus chapter 1, verse 22. Titus chapter 1. Sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. So ano po yung pinaka-promise ng Diyos? Eternal life. Ano po yung pinaka-promise po ng ipinangako ng Diyos sa atin? Ano po yung ipinangako ng Diyos sa atin? Yung buhay na walang sakit? Yun po ba yung ipinangako ng Diyos? Buhay na walang sakit? Yun po ba yung gusto ng Diyos? Ay gusto po natin? Sana yung buhay na walang sakit. Pero ang gusto ng Diyos, ipinangako ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Okay. Ano po yung mas gusto ninyo? Buhay na walang sakit o buhay na walang hanggan? Huh? Buhay na walang pagsubok, yun po yung gusto po natin. So, walang ganung buhay sa mundo. Lahat ng tao ay mamamatay. Pag matanda na, may sakit. Automatic. Pero yun po yung hinahanap, yun po yung hinihingi po ng maraming tao. Buhay na walang sakit, buhay na walang hirap. Okay. Wala po ganyang buhay. 78 years na buhay natin. Tingnan niyo po, kahit yung mga gulay sa palengke, pag minsan, bumibili po ako ng mga grocery, so, mga prutas, pag bumibili ka ng mga itlog, ano po yung chine-check mo agad? Pag bumibili ka ng itlog, ano po yung chine-check mo? Expired date. Pag malapit na expired date, yun po ba yung binibili mo? So, wala. Malayo, hanggat maaari, malayo pa expired date. Kahit yung mga prutas, pag malapit na expired date, ay hindi na sariwa. So, napapansin mo yung mga medyo malapit na expired date, ay hindi na sariwa. Ganon din po yung tao. Pag malapit na sa expired date, ganun po yung mga nangyayari sa atin, sakit, sa tuhod, sa likod. Nawawala po yung mga kalusugan unti-unti. Okay? Buhay na walang sakit ay wala. Yung promise po ng Diyos, ipinangako ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Hindi ganitong body. Anong body? Maluwalhating body. Okay? Hindi ganitong katawan. Babaguhin po niya tayo. So, parang hindi ka naniniwala sa akin. So, Pilipos. Kaya baguhin po natin yung ating prayer. Tandaan po ninyo ito, baguhin po natin yung ating prayer ayon sa kalooban niya, hindi po yung ayon sa ating sariling kagustuhan. Sana ganito yung buhay ko, i-check mo sa Bible kung ano po yung tamang prayer. Pilipos chapter 3, verse 21. So, basahin po natin, 3:1, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan na kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Babaguhin po niya yung ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ni Kristo. Glorified body.
Ito po yung gusto ng Diyos ibibigay sa atin. Glorified body, hindi ganitong katawan. Mahabang buhay ba yung gusto ninyo? Mahabang buhay dito? Okay. Puro repair lang, mahaba? Ganitong gusto natin? Mga repair, extension. Meron pong mga panahon na itinakta ng Diyos sa atin. May panahon. Maaari po mahaba. Ang Diyos lang nakakaalam. Meron pong mga buhay na medyo malakas yung katawan. Meron pong mga tao na mahinang katawan. Inborn, mahina. Meron pong tao na malakas yung katawan. Kung malakas yung katawan mo, ibigay mo yung kalusugan mo sa Diyos. Huwag mong sayangin yung kalusugan sa mga walang kabuluhang bagay. Meron pong tao na mayaman, ipinanganak na mayaman, o meron pong tao na ipinanganak sa mahirap na family. Yung buhay dito sa lupa unfair. Meron pong mga tao na ipinanganak sa broken family, meron pong tao na ipinanganak sa medyo maayos na family. Iba-iba yung buhay po natin, unfair. Hindi po pantay-pantay po tayo sa buhay. Okay. Pero wag po tayo mag-complain sa Diyos. Hindi po tayo nagka-complain sa Diyos dahil, bakit po? Dahil yung tunay na pangako ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggang sa langit at walang hanggang kaluwalhatian sa langit. Hindi po sa mundong ito. Kung anumang blessing na ibinigay ng Diyos sa atin, yung talento, ibigay natin sa Diyos. May purpose po yan, may purpose. Kaya, ito po ay tatlo po. Born again, may espiritu po tayo. Okay? Kaya, yung salvation, may impyerno. Okay? Eternal life, may heaven. Okay? Ito po yung pinakamahalaga sa atin. Kapag kung ligtas na po tayo, so nagumpisa na po yung buhay ng isang anak. Okay? Nagumpisa na po yung buhay ng isang anak, kaya kailangan lumakat po tayo ayon sa pagpanubay ng banal na espiritu. Okay? Kung pasaway po tayo bilang anak ng Diyos, anong gagawin ng Diyos sa atin? Palo. Papaluin tayo ng Diyos, papaluin. Pero wag po kayo mag-alala. Di ba yung persecution, normal po yun, tama po? Persecution. Yung palo, disiplina ng Diyos ay normal po yan. Gagawin po ng Diyos yung papaluin po ng Diyos lahat ng mga minamahal niyang anak para lumago ng maayos. Kaya, yung mga bagong ligtas po sa Bible Seminar last week, sana tuloy-tuloy po kayo sa church. Okay? Yung Bible reading, every Sunday, may Bible study dito every Sunday. Ito po yung napakahalaga. Kailangan natin pagkikinig, kasi kung walang pagkikinig, walang nangyari. Kailangan makinig po tayo ng words of God regularly, every Sunday. Tapos meron po tayong mga Wednesday sermon, Bible study sa Wednesday. Tapos sa bahay po, kahit isang chapters a day, kailangan magbasa ng Bible. So, yung mga ibang kapatiran po ay tulong-tulong din po
tayo sa mga bagong ligtas na brothers, sisters. Okay? Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Hindi po namin maipaliwanag kung gaano kadakila ang pag-ibig mo sa amin. Sa aming natitidang panahon, nawa, susukulian po namin kayo sa lahat ng kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Ipinagtitiwalaan po namin ang aming buong buhay, sa inyong mahabaging at makapangyarihan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.